Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang araw sa lahat po ng ating mga kapatid, mga kaibigan, kamag-anak sumusubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided, saan man dako ng Pilipinas at ng ating mundo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos Ama na patuloy po tayo nagkakaroon po ng pagkakataon na makapag-aral malaya sa pagsasaliksik ng kanyang mga banal na salita. At ngayong gabi po ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang The Infallibility and Authority of the Scriptures. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At nais ko pong basahin sa inyo ang Psalm 138 verse 2. Ganito po ang sinasabi at mamaya ay chapter 12 verse 6 and 7. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Psalm 12, 6 and 7. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Dakilang mga kapatid po ay nagpapasalamat na muli magkakaroon po kami ng pagkakataon upang tumuhay sa iyong mga salita. Nawa sa amin pong gagawing pag-aaral ngayon, gaya ng iyong sinabi sa iyong salita, thou hast magnified thy word, gayon din po kami, your word will be magnified, and also your name, your being God to us, being our Father, being our Lord, at hindi po ang aming mga sarili, hindi po ang aming mga organization, kundi hindi po ang aming mga gawa, performances, kundi po lamang. Naway kilalanin po namin ang infallibility and authority of the Scriptures sa aming buhay, sa aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo, upang kayo lamang po ang maluhati sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Excuse me po. Ulitin ko po, ang theme natin ay pinamagatang The Infallibility and Authority of the Scriptures. Hindi po kaila mga kapatid sa mga mapagmasid, mapagsaliksik at nag-aaral, nagtutuklas ng katotohanan na karamihan po sa tinatawag na Christendom mga kapatid, mga religious organization man o Christian organization man na ang sistema na rin ay religion, kinalulungkot ko pong sabihin na mas nangingibabaw ang karanasan o experience mga kapatid. At mapapansin po yan maging sa mga patotoo, testimonies, sa mga churches, sa mga gatherings, sa mga fellowships na tinatawag, kapag sila ay nagkwento tungkol sa kung papaano daw kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay, yung kanilang karanasan ang binibigyan ng diin. At sa halip po na mas nangingibabaw yung pong salita ng Diyos, okay, kaysa sa karanasan. Ano po? Ang nangyayari po, ang karanasan ang nangingibabaw kaysa sa salita ng Diyos. Naway maintindihan, pasundan po natin ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ano po? Kapag tayo po ay nagkwento ng tungkol sa ating buhay, yung sinasabi nating patotoo, yung ating karanasan sa ministry, we will say, sa kabutihan ng Diyos. At hindi po muna tayo nagsaliksik, hindi po muna natin inalam ang katotohanan ng salita ng Diyos, yung aral mga kapatid, lalabas po na ang karanasan ng nangingibabaw. At nung una, ganyan din po yung aking pamumuhay mga kapatid. Ano po? Ang emphasis ay nasa experience na wala na po sa Word of God. Pagkat nakalulungkot sabihin na majority ng tinatawag na Kristiyano mga kapatid, kaunti lamang po yung kanilang ginugugol sa pag-aaral, pagsasaliksik. Mas ninanais nila na makinig na lang at yung emotion ang pinaiiral mga kapatid. Ano po? Hindi na po ang espiritu, hindi na po yung masinsinang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil boring ika nga mga kapatid. Sa maraming gatherings, kailangang mayroong appeal to the emotion palagi ang isang preacher, ang isang mga ngaral. Dapat magaling siya magkwento, eloquent speaker siya, dapat ay marunong siya magpatawa, ano po, upang ma-arouse yung interest ng audience, magkaroon ng
emotion, stirring up of the emotions. Kapag yun ay nangyari, ay hahangaan ka ng mga tagapakinig. Bibihira na lamang po sa mga mananampalataya ang nagsasabing ang final authority ay ang infallible Word of God. Hindi ang ako, hindi ang aking sarili, hindi ang aking karanasan, hindi ang aking doctrinal statement, hindi ang organization. Word of God. Yun po yung nangingibabaw. Dapat bibihira na lamang po sa mga believers ngayon ang mayroong ganyang attitude towards the Word of God. Kaya, pinabuti ko po na pag-usapan po natin itong team na ito at umpisahan ko lamang po mga kapatid, wala po tayong time para talakayin lahat ito sapagkat mahabang subject ito. Dito po sa topic na ito ay aalamin natin kung paanong nabuo ang tinatawag nating All Scripture. Paano tayo nagkaroon ng tinatawag na Holy Scriptures or Word of God or Word of Truth. Paano nabuo ang Genesis to Revelation? Okay, yan po yung ating susubuking tuklasin sa mismong salita ng Diyos. Ang final authority natin na kinikilala, wala na iba. Okay, dito po sa ating talatang binasa mga kapatid, ano po? Malinaw po na ang salita ng Diyos, sabi nga po dito sa huling bahagi ng Psalm 138 verse 2, for thou, yung thou po dito mga kapatid, no, singular po yan sa King James Version. Kung babalik po tayo sa verse 4, all the kings of the earth shall praise thee, O Lord. Yung thee ay singular din po yan. Yung thou ay singular. Thou, yung thou ay Lord, okay, has magnified thy word above all thy name. So yung thou dyan ay Lord sa verse 8. Okay? Sa context obviously. At dito rin po sa verse 4, mga kapatid, no, I should say, binanggit din po dyan ang the words of thy mouth. So, yung thou has magnified thy word, okay? So, verse 4 ng Psalm 138 ay the words of thy, yung thy is God or the Lord's mouth. It reminds us of what the Lord has said also in Matthew 4:4. Sabi niya, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, again, ang itinatanyag o minamagnify, anyway, bibigyan po natin ng definition yan ay ang salita ng Diyos. Ang kanyang salita above, mataas, higit sa lahat sa kanyang pangalan. Yan. Ang pangalan ng Diyos ay minamagnify din, yan po, dinadakila, pero kukumpara sa kanyang pangalan, ayon sa verse na ito, thou hast magnified thy word above all thy name. Yan po nakasulat mga kapatid. Okay? So, another verse na ating binasa kanina ay yung Psalm chapter 12, verse 6 and 7. Very clear po sa wordings ng kinikilala nating final authority, ang King James Version, the words of the Lord. Nandiyan na naman po yung Lord po dito, by the way, ay uppercase. Lahat ay puro capital. Capital L-O-R-D. Okay? The words of the Lord are pure words. Yan po yung karakteristiko, katangian ng mga salita ng Diyos. Pure. Wala pong impurity. Okay? Wala pong nikatiting na dungis. Okay? Pure po siya. Okay? Then sabi ng verse na ito, kagaya po, inialing tulad po yung words of the Lord na pure words, kagaya po ng isang pilak or silver tried na sinubok in a furnace of earth, purified 7 times. So, yung pong silver ay dumadaan sa apoy, furnace of earth, at habang pinadadaan niyan, mga kapatid, ayon sa verse na ito, purified siyang 7 times, nawawala po lahat yung impurities. Lumalabas yung purity o yung pureness ng silver o kaya naman ng gold. Dahil ang Word of God ay, sabi nga rin ni King David, Psalm 19, is more to be desired are they than gold. Yea, than much fine gold. Psalm 19 verse 10. Sweeter also than honey and the honeycomb. Yan yung mga inihahambing sa Word of God. At dito sa verse 6 ay purified 7 times. Ang salitang 7, number 7 sa scriptures, mga kapatid, ay number of completeness. Number of perfection. Ayan, mga kapatid.
And then dito may promise ang Diyos. Ang Diyos po nag-promise yung thou is the Lord, or yes, yung O Lord dyan, yung the Lord sa verse number 6. O Lord sa verse 7. Thou shalt keep them. Yung salitang them ay tumutukoy po sa the words of the Lord sa verse 6. Hindi po ito ang sinasabi ng ibang translations, mga kapatid. Kung hindi po King James ang inyong ginagamit na scripture, ay hindi po ganito ang mababasa. Wala pong doctrine of preservation, we will say, ang karamihan sa Christendom ngayon, ang karamihan sa mga Christian organizations, hindi po kasama sa kanilang doctrinal statement or statement of faith na merong preserved Word of God, perfect Word of God hanggang sa kasalukuyan. Halos lahat ay naniniwala na walang perfect Bible na tinatawag. Lahat ay may sablay. But it's a matter of faith, no? Kung tayo ay naniniwala, no, ang lahat ng ating tinuturo, pinaniniwalaan ay dapat nakabatay sa salita ng Diyos at pinaiiral natin yung pananampalataya, no? Ang faith ay matatawag lang na totoong faith kung yan ay may pinagbabatayang totoong salita ng Diyos. So if you believe something na mali, then that's not faith. That's superstition. Okay? So again, thou shalt keep them, referring to the words of the Lord. O Lord, thou shalt preserve them, the words of the Lord, ang tinutukoy, mula kailan? From this generation, okay? Way back pa sa panahon ni King David or sa panahon na sinulat ang Psalm or way back pa sa panahon ng Israel in the past, from this generation hanggang kailan? Forever. Yan, forever. Now, by the way, ang salita ng Diyos no ay more or less 1,500 years in the making. Wala pong ibang aklat na ganyan. Sinulat ng napakatagal na panahon. 1,500. At more or less or more than 40 writers ang ginamit. Ang ilan nagpang-abot sa parehong panahon, pero ang ilan ay hindi nagpang-abot. Si Moses at saka si Paul, for sure, no, yung mga tinatawag na New Testament, the so-called New Testament writers, ay hindi nagpang-abot. No? Si Moses at yung mga New Testament writers. Yung mga New Testament, so-called New Testament writers ay nagpang-abot. Nagpang-abot yung mga apostles, yung mga apostles sumulat, yung Matthew, Mark, Luke, and John, si Luke, nagpang-abot sila with Paul sa kanilang lifetime. Pero yung mga Old Testament prophets, we will say, kung halimbawa Malakay, no, between Malakay to Matthew, ay merong 400 years of silence ang Diyos. Wala po siyang pinulang propeta, hindi siya nangusap. Tinatawag yung period na yan na 400 years na intertestament period. Okay? So, sigurado hindi nagpang-abot itong mga prophets ng Old Testament or yung mga writers ng Word of God sa tinatawag na Old Testament sa mga New Testament writers, mga kapatid. Okay? Kaya nga, as I said, it is 1,500 years in the making and more than 40 writers. Okay? Ang wonderful thing, isang bagay na kahanga-hanga sa salita ng Diyos, mga kapatid, bagamat meron siyang 40 writers, we will say, just say estimately, pero meron lang iisang author, iisang akda. At yung author na yan ay walang iba kundi ang Diyos. God who created the heaven and the earth. At sabi nga ng Psalm 119:89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Okay, so yan po yung mga sinasabi ng kasulatan sa salita ng Diyos. Now, dito po sa ating theme, kung mapapansin ninyo, ay ginamit po ang salitang infallibility. Infallible. From the word infallible. By the way, ang salitang infallible, mga kapatid, ay ginamit po sa Acts chapter 1 verse 3. Sabi po dito, sabi ni Luke na siyang sumulat, to whom also
He showed himself alive after his passion, by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Ito pong tinutukoy dito na to whom ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Na kung saan pinakita niya ang kanyang sarili na buhay, no? He showed himself alive after his passion, after yung suffering niya on the cross of Calvary, no, for our salvation. Okay? At sabi ng verse, by many infallible proofs. Ulitin ko lang po basahin yung unang bahagi. To whom, that is referring to the Lord, also he, the Lord, showed himself, the Lord, alive after his, the Lord Jesus Christ, passion, after his suffering, death on the cross, by many infallible proofs. So, nandyan po yung katagang infallible proofs. Okay, he showed himself alive after his passion by many infallible proofs. Being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Now, kailangan po nating intindihin itong verse na ito dahil ito lamang po ang verse na gumamit ng salitang infallible. By the way, kung i-define po natin ang salitang infallible, ibig sabihin po yan is not fallible, not capable of erring. Okay, wala pong kakayahang magkamali. Not capable of erring. Entirely exempt from liability to mistake. Hindi talaga siya makalilikha ng mistake. Okay? Walang mistake. Unerring. Or inerrant. Yun po yung ilang salita na ginagamit. Isa sa mga salitang ginagamit. Inerrable. Not liable to fail, deceive, or disappoint. And then, incapable of error in defining doctrines touching faith or morals. So, kapag sinabing infallible, wala po siyang pagkakamali. Wala po siyang sablay. Incapable of erring. Incapable of doing something that is erroneous. Impossible na magkaroon ng error. Yan po ang ibig sabihin ng infallible. Kaya ginagamit din po natin yan na description ng salita ng Diyos. The infallible Word of God. Tayo po ay fallible. Hindi po tayo infallible. Ako hindi po infallible, pero ang Word of God ay infallible. At sa verse na ito, as I said, ay may infallible proofs na ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Now, let's turn quickly to Luke chapter 24 para magkaroon po tayo ng understanding tungkol po dito. I'm going to read verse 25, 27, and 32. And then, mamaya mag-jump tayo to save time, verse 44 to 46. Okay, sa Luke 24, verse 25, ito yung paglalakad ng Panginoon kasama ng dalawa sa mga disciples, mga kasama na rin sa mga followers niya itong dalawang ito. Ang isa dito ay pinangalan ng Cleopas, no? So, I believe, no, na hindi po ito maaaring hindi po kabilang sa 12 apostles kasi yung isa ay pinangalan ng Cleopas. Wala po akong nakikitang sa listahan ng 12 apostles, walang may pangalang Cleopas, mga kapatid. Okay? So let's just read from, as I said, verse 25. Then he said unto them, ang Panginoon sa Kristo ito, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. So notice sa huling bahagi, ito yung problema ng dalawang disciple ng Panginoon. Slow of heart to believe, ano yun? All that the prophets have spoken. So, the Lord Jesus Christ here is referring to the prophets. All the prophets that the prophets have spoken. At saan po matatagpuan yun? Sa mga kasulatan, sa so-called Old Testament scriptures. Then, if you will continue reading verse 26, ought not Christ to have suffered these things? So, nasa mga kasulatan yan, sa mga prophets. And to enter into His glory? Surely, sigurado po, nasa Old Testament prophets yan, or prophecy. Then 27, and beginning at Moses, notice,
Ano po ba yung mga sinulat ni Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Even way back sa Genesis, mga kapatid, ay may mga prophecies na tungkol sa ating Panginoong Kristo. And beginning at Moses and all the prophets, ilan po ba yung mga prophets dyan sa Old Testament? Halos lahat ay ng aklat ng Old Testament ay naglalaman ng mga prophecies. Ang central character ng prophecy, main subject ng prophecy, we will say, ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Okay? Then sabi niya, ulitin ko ng 27, the beginning of Moses and all the prophets expounded unto them. Then notice, in all the scriptures, sa lahat ng mga kasulatan, kasama yung beginning of Moses, no? The things concerning himself, concerning the Lord Jesus Christ. So bago pa yung actual na pangyayari, katuparan, marami na pong prophecies sa Old Testament patungkol sa Panginoong Kristo. Yung kanyang tinatawag na coming in the flesh, no? Ang dami pong prophecies na pinulfill niya. Lahat ng yan ay nakalahad na sa mga kasulatan. So ganun kakahalaga ang kanyang salita. Isinaysay na niya yan, ipinahayag na niya yan, isinulat na yan ng kanyang mga propeta bago pa matupad. Now, si Isaiah nag-prophesy at least hundreds of years bago dumating ang actual fulfillment, no? Yeah. Kung babalik pa tayo kay Moses, no? Matagal nang may mga prophecies, no? Way back pa sa Genesis, meron ng pahiwatig, no? Ang Genesis actually, mga kapatid, sa Genesis chapter 3 verse 15, may binanggit na po dong seed of the woman. And then sa Genesis chapter 49, no? Interestingly, no? Nung nabuo na ang nation of Israel na binubuo ng 12 tribes, may prophecies na rin ng last days. So it's all about the Lord Jesus Christ. Nung sa Jeremiah, I should say, Genesis 49 ay may pahiwatig na rin ng pagparito ng Panginoon until Shiloh come. So, ang mga kasulatan ay marami ng information, marami ng prophecies, advanced history, you will say, ano po, tungkol sa Panginoong Kristo at sa purpose ng Diyos, of course, sa bansang Israel dito po sa lupa. So, yan ang pinupunto ng Panginoon sa kanyang mga kausap na disciples dito. Then let's go down to verse 32, mga kapatid, no? To save time. And they said one to another, did not our heart burn within us while he, the Lord Jesus Christ, talked with us, no, sa dalawang disciple, by the way, and while, notice, he opened to us, what? The scriptures. So, ganun po kahalaga, mga kapatid. Laging bumabalik sa mga kasulatan. No, sa actual na fulfillment o experience, karanasan ng Panginoon Kristo, meron pong authority na mas nangibabaw, mas naunang dihamak. Then, let's continue to verse 44 to 46. Verse 44, sabi po dito, and he said unto them, muli ang Panginoon, nangusap, pagpapatuloy ng kanyang sinabi, these are the words, again, the word of God yan, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were, notice, saan? Written in the law of Moses. So, ano po ba yung law of Moses? Na tinatawag na Torah, no? Hindi lamang po sa Exodus, yung tinutukoy na law of Moses, we will include everything. Yung kanyang sinulat ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? Ulitin ko po, that all things must be, I'm reading verse 44. These are the words which I spake unto you, which while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. So, buong kasulatan ako ang tinutukoy dito, no? Halos buong Old Testament scriptures na, yung law of Moses, no, yung the prophets, no, lahat na ng mga prophets diyan, yung mga tinatawag na minor at major prophets. Okay? At binanggit na rin po yung in the Psalms concerning me.
Actually, kung magbabasa ka rin po ng Proverbs, no, kasama yan sa tinatawag na writings, ano po? Na writings ay pati Proverbs, ang daming prophecies, no? It's a prophetic book, no? The word prophecy could be found in the book of Proverbs tungkol sa ating Panginoon Kristo. So, ang buong kasulatan, as I've said, nangingibabaw, okay, sinalita na ng Diyos lahat ng kailangang mangyari sa Panginoon Kristo. Marami na, marami, no? Kung hindi man karamihan, ano, ay natupad sa tinatawag na first coming of our Lord Jesus Christ. Ang prophecies ay we will say prophecy tungkol sa first coming of our Lord Jesus Christ. No, gamitin ko lang po yung salitang first coming although wala sa Word of God. And then prophecies tungkol sa kanyang appearing for the second time or second coming. So ang prophecies sa Old Testament ay makaklasify sa dalawa, fulfilled prophecies, na fulfill yan sa first coming of our Lord Jesus Christ. Then unfulfilled prophecies, yan ay matutupad sa second coming of our Lord Jesus Christ. Pero ang pinupunto ko dito, yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Yung authority and infallibility of the Word of God bago pa nangyayari yung prophecy, bago pa yung fulfillment. At may katiyakan na yan, mga kapatid, dahil salita ng Diyos yan. So, ang punto ng Acts 1:3, kung babalikan natin, mga kapatid, yung binabanggit dito na many infallible proofs. Yung fulfillment ng prophecies, no, particularly sa Panginoong Kristo. Confirmation po yun. Confirmation po yun ng salita ng Diyos. Yung kanyang sinalita na ng una, hundreds of years ago. Okay? Kung halimbawa, i-date pa natin, no? Yung Genesis chapter 3, na kung saan may prophecy tungkol sa ating Panginoong Kristo ay it could be thousands of years kung i-date natin doon, mga kapatid, no? Bago yung coming of our Lord Jesus Christ. And of course, may future fulfillment pa yan sa second coming. Ganun katagal, ganun ka-accurate, ganun ka-infallible, walang sablay ang salita ng Diyos. Yung katuparan ay konfirmasyon lang na ang salita ng Diyos ay totoo. Mas nangingibabaw na siya ay perfect, na siya ay infallible, mga kapatid. So, ganun din po sana sa ating karanasan, mga kaibigan, mga kapatid, mga mag-anak. Kung ano po yung nakasulat, nakalatag na sa kasulatan, yun po sana yung ating paniniwalaan, titindigan at ipagtatanggol o ipaglalaban. Hindi po yung ating karanasan. Huwag po nating ilagay yung ating karanasan above the authority and infallibility of the scriptures. Nakalulungkot, mga kapatid, ano po? Hindi ko po makalilimutan sa aking pag-aaral noon, dahil nagkaroon po ako nandiyan sa mag-aaral sa Bible School. Meron pong isang natatandaan ko na rule of interpreting the Word of God. Kapag tayo po ay nag-interpret ng salita ng Diyos, huwag po nating interpret ang Word of God in the light of experience. Okay? Huwag po nating bibigyan ng meaning, okay, o i-interpret, bigyan ng pakahulugan ang Word of God sa pamamagitan ng experience. Hindi po dapat ganoon dahil mangingibabaw po ang experience, no, above the Word of God na siya. It must be yung experience natin, mga kapatid. Kung gusto nating makumpirma na tama yan, dapat alam natin kung ano ang sinasabi ng Word of God. Our experience must be interpreted in the light of the Scriptures. Hindi yung the Scriptures will be interpreted in the light of our experience. Nakakalungkot. Ganun po ang marami ngayon. They testify, sinasabi nila, no, karamihan sa mga narinig ko, God is good to me, ginawa niya ito sa buhay ko, ginawa niya yung ganito. And they talk about many things, no, in their physical lives on earth na lahat ay ginawa ng Diyos. Kaya, ikinalulungkot kong sabihin na that is putting experience above the Word of God. They talk a lot about their experience, but they
Don't talk about a lot about sound Bible doctrine. Ay, gamitin ko lang po yung salitang Bible. Sound scriptural doctrine. They do not put much time in the study of the Word of God. Marami po silang time sa mga bagay na pansamantala o panglupa, mga bagay na makapagbibigay kasiyahan sa sarili. Hindi ko po sinasabing masama yan, pero they don't spend much time in the study of the scriptures. Ang mahalaga sa kanila, yung kanilang karanasan. Kaya ang hirap, mga kapatid, bahaginan o turuan ng mga taong nahulma, nahubog ng experience, nasanay sa ganun. At ang pinairal yung kanilang damdamin, yung kanilang emotion. I believe na ang tao po ay may tatlong bahagi, spirit, soul, and body. The spirit is where God is working through His Word. Yun po yung consciousness natin with God, ang spirit. It has to do with the mind, understanding. Then yung soul has to do with emotions. Yung soul has to do with our will, yung kalooban natin. Okay? And then yung body, ito yung consciousness natin sa world. Yung spirit, consciousness natin sa Diyos. Yung soul, self-consciousness. Yung emotion, yung will. Okay? At yung body naman, yung we will say world consciousness. Okay, nandiyan yung 5 senses. So, ang karamihan ngayon sa religion, no? Ito yung pandaraya ng diablo ng kaaway. Marami ngayon sa Christendom, they put more time or emphasis on emotions and what they feel. No, lagi nilang sinasabi, I can feel God in my life. I can feel God in the circumstances of my experiences. Well, nasa inyo po kung paniniwalaan nyo ito o hindi. I don't believe na we can serve God through our feelings or emotions or through our soul. Hindi po safe guide yan. Mula na magkasala ang tao, tayo po ay ang buong pagkatao natin, spirit, soul, and body ay nadungisan ng kasalanan. Dominated by sin. Karamihan sa mga Kristiyanong failure ang kanilang pamumuhay, we will say Christian life, hindi tagumpay, yung spiritual life nila, because they rely on emotions. Kapag sila po ay na-involved sa relationships na emotion ang umiiral, na-involved sa, we will say, Christian service na emotion ang umiiral, kailangang panatilihin yun. Kailangang may steering up ng emotions palagi. Dahil kapag wala yon, they don't feel na naglilingkod sila sa Diyos. Okay? Parang kung ang emotion na na-steal, they can say, God is working in me. Pero kung walang emotions, walang feeling na umiiral, then God is not alive. But that is not what the scripture teaches, mga kapatid. Ang Word of God ay kumikilos in the inner man. Ang Word of God ay kumikilos in the Spirit. Okay, so dapat meron tayong kikilalanin infallible and authoritative Word of God. Dapat ma-identify natin saan sa mundong ito yung perfect Word of God. Dahil kung hindi, we will be an easy prey for the devil. Madideceive po tayo dahil much or almost all of religion today ang emphasis nasa emotion, nasa feeling. Wala sa masinsinang pagsasaliksik, pag-aaral, pagtuklas ng katotohanan ng salita ng Diyos. So, nasa pag-uumpisa pa lang po tayo, mga kapatid, at I hope sa susunod mabibigyan po natin ng diin po ito. Ang pinupunto ko lamang po dito ang kahalagahan ng Word of God above all things sa ating buhay. Kung ang Diyos nga mismo nagsabi na thou was magnified, no? Si Psalmist David, sinabi niya, thou was magnified thy word above all thy name, dapat ganun po tayo, mga kapatid. We must believe na ang salita ng Diyos is magnified above all God's name. Yan po ay nakasulat. Unless you don't believe this verse, mga kapatid. Okay. So, titignan po natin yung kahalagahan, the significance and value of what is written. Again, an appeal. Pakiusap, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. What is written in the pages of the scriptures ang mahalaga. Dahil yan po ang kikilalanin natin authority and infallible Word of God. Excuse me. Now,
Ito pong expression, mga salita na it is written. Okay, halimbawa, meron po kayong concordance. Type po ninyo yung it is written. Okay? Ay makikita po nating 80 times, 80 beses na ginamit sa buong kasulatan, yung mga katagang it is written. So napakahalaga niyan, mga kapatid. Then yung ito po kung halimbawang sa Old Testament na tinatawag ay 17 times, yung mga katagang it is written. Yun naman pong sa tinatawag ng New Testament ay 63 times. Okay? So 80 times lahat, no? Sa New Testament ay it is written, sabi niya, 63 times. Mas marami kasi siyempre, it is written saan? Referring back to the Old Testament scriptures. Na karamihan nga dun sa mga kung saan ay kinokot o ginagamit yung it is written, no, ay fulfillment. Although yung iba ay it looks forward to a future time. Again, ang appeal dito is, ang emphasis dito is yung kahalagahan ng nakasulat. The Holy Scriptures. What is written in our final authority, in our infallible book, the Word of God. Okay, sa sulat po ni Paul, itong mga katagang it is written, halimbawa sa Book of Romans lang, ano po, ay 16 times na. Si Paul mismo, binigyang diin niya ang kahalagahan, mga kapatid, ng buong kasulatan. Dahil sa pamagitan po ni Pablo, apostol ng mga hentil, tinawag, mga kapatid, ang huling apostol na tinawag ng Panginoon at nakakita sa Panginoon. Last of all, he was seen of 1 Corinthians chapter 15, verse 8. At siya rin yung, I believe, huling apostol na sumulat, nagkumpleto sa all scripture. Dahil sabi nga sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. So doon sa mga naunang salita, all scripture is given. So kung all scripture is given na, sabi ni Paul, wala nang sumunod pa. Dahil siya nga ang last writer na ginamit ng Panginoon na nagpakumpleto. Siya ang nagsabing may all scripture na tayo. At siya rin ang nagsabi kung paanong aralin itong all scripture na ito. Na ang unang-unang prophet ayon sa 2 Timothy 3:16 is profitable for doctrine. Ang all scripture. Pero hindi po magiging profitable yan kung hindi po natin i-rightly divide. Sa mismong huling aklat, binigyan po tayo ng pamamaraan ng pag-aaral. Sabi ni Paul kay Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The scriptures or the all scripture is the word of truth. Yan yung dapat po nating bibigyang diin sa ating pag-aaral. Sa mga sumusubaybay, nakikita po ninyo kung ang ibig sabihin, mga kapatid. Although may mga hindi po sumasang-ayon sa atin. But I believe sa wordings ng Word of God. At hindi po natin pwedeng palitan. Hindi po natin sinisira ang context, mga kapatid. Dahil mismong sa aklat na yan, ay binanggit po ang all scripture. We cannot deny the fact. Iisang writer ang sumulat si Paul mismo. Chapter 2, yung rightly dividing, then all scripture, chapter 3, verse 16. Sa Romans chapter 16, halimbawa, ay nandito rin po yung idea ng all scripture. Halimbawa, Romans chapter 16, mga kapatid. 16, let's read from verse 25. Now, to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, but now is made manifest and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Dito ang punto ni Paul is yung gagawin ng Diyos na pagpapatibay, yung salitang established. It is building up or strengthening yung pong foundation natin sa pananampalataya. Okay? Yung salitang establish ay building a foundation. Okay? Yung pag-uumpisa halimbawa ng isang structure, spiritually speaking, meron tayong faith, meron tayong faith in Christ, okay? Or doctrine. So ang idea dito sa Romans 16 is to build up, to strengthen yung foundation.
ng ating faith. At ang ginagamit ng Diyos dyan to build us up, to strengthen us, mga believers po ang kinakausap, hindi po mga unbelievers, hindi po unsaved, ay tatlong bagay. According to my gospel, yan yung una. At yung my gospel na yan ay tinalakay ni Paul sa Book of Romans, sa first 4 chapters particularly. And then yung the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. So meron pong mystery na inireveal kay Paul. At we can understand that sa mga sulot lamang ni Paul dahil sa kanya po inihayag yung mystery na yan. Okay? At yung mystery na yan ayon sa kanya ay kept secret since the world began. So hindi po yan kasama sa tinatawag na it is written. Okay? Yung mystery na yan dahil sabi nga, kept secret since the world began. Paano magiging kasama sa tinatawag na it is written kung kept secret since the world began? Then, kailan po na-reveal? But now, of course, during the time of Paul, is made manifest. Naihayag, nagawang ihayag. Kama, ito po yung wala sa ibang mga translations. Kaya ang basa po dito ng ilang mga kapatid natin, pinalulungkot kong sabihin, nagkiklaim na rightly dividers din sila o kaya naman ay hindi na nila kiniklaim yun. Sinasabi nila na yung mystery daw sa verse 25 ay hid in the scriptures of the prophets. Sinasabi nilang nilalaman na rin daw ng scriptures of the prophets, yung mystery na kept secret. Kept secret siya in the scriptures of the prophets. Ganyan po nilang i-interpret yun. Yan po ang ibig sabihin ng mga ibang translation, ng mga corrupt translations. But look at KJV. Ilang beses ko na pong binigyan ng diin ito, mga kapatid. But now is made manifest, comma, and. Yung end dito, mga kapatid, bago yung end na yan, sa verse 25, ang unang gagamitin ng Diyos to establish us is my gospel, comma. And, ang susunod dyan ay the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Or we will just say the mystery. Okay? Then, continuation, yung mystery na yan, but now is made manifest, comma, and then, ikatlo, end. So, may dalawang end. My gospel, the mystery, and by the scriptures of the prophets. So, dito sa tatlong expression na ito, my gospel, the mystery, the scriptures of the prophets, yan ay yung all scripture na binabanggit po. So, yung the scriptures of the prophets, ay yan na po yung parte ng all scripture na hindi kasama yung mystery na in-reveal kay Paul. Ayan, mga kapatid. So, yun yung nakikita po natin sa verse na ito. Okay? Si Paul, no, mayroon siguro tayong gagawin pagtalakay. Marami siyang quotation tungkol sa it is written, pero we have to be very careful kung paano niyang i-apply yan. Di po natin isasacrifice yung context kung saan kinote at kung paano in-apply naman ni Paul, mga kapatid sa atin. At dyan po nagkakaroon ng malaking pagkakamali o blunder ang karamihan o ang ilan, we will say siguro ilan, dumadami na rin ang nagre-reject dun po sa kaibahan ng ministry ni Paul, sa kaibahan ng hope ng church, the body of Christ, sa kaibahan ng Israel at the body of Christ. Wala na nga po ngayong distinction ang ilan nating mga kapatid. Dahil sa, I believe, not sticking to the words, even punctuations ng Word of God. At failure to recognize yung infallibility and authority of the Word of God. Kaya nabibiktima ng mga maling aral. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga po ng pagtunghay, pagtindig, no, kaalaman batay sa authority and infallibility of the Word of God. Sa susunod po, mga kapatid, siguro hindi natin makukuha ng ilang share lang. Nais ko lang bigyang diin ang kahalagahan ng Word of God sa ating buhay. Sa ating karanasan, mga kapatid, dapat marami tayong oras na ginugugol sa Word of God. Dahil uulitin ko, kapag ang karanasan ng ibabaw at ginagamit lang natin ng scripture, sinasabi natin daw, tignan mo, ito yung sinasabi ng verse, na-experience ko yan. Parang very personal yung dealing sa ng Diyos. Kumuha ka ng proof text. Yan ay isang malaking pagkakamali, mga kapatid. Yung infallible proofs na binanggit sa Acts 1:3, kaya sila infallible dahil nakabatay sa infallible Word of God, sa walang sablay. Hindi po yung experience, yung actual na fulfillment ang nangingibabaw. No? Siyempre, hindi pagdududahan, pero bakit naging infallible? Dahil yan ay nakasulat, nakabatay sa authority, sa infallible Word of God. Purified 7 times.
So sana maintindihan po natin mga kapatid. Kung sinasabi ng aking experience ang isang bagay, pero hindi naman yan ang sinasabi, tinuturo ng kasulatan, I have to believe what the Word of God says. Kahit masasaktan ako, sinasabi ng emotion ko, no, dapat ang emotion ko masusunod, hindi kaibigan, kapatid, kamana. Please, don't listen to your emotion, to your experience. Don't make it as your authority, but the scripture. Yan po ang malaking kalaban ng katotohanan. Nakikita kong ganyan po ang karanasan ng marami. Nilulunod sila na experiences. They tell about many things about how God is good to them. But when you look at the verses na ginagamit nila, they are just using it as proof text. Ginagamit lang nila to support yung experience nila. Madalas narinig ko po yung mga katagang God is good. Kapag binanggit mo yung God is good, ang sagot, all the time. Pag sinabi mong all the time, God is good. Isang tanong lang naman, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Sana huwag niyong ikagalit. Ngayong dispensation of the grace of God, God is really good, gracious, long-suffering, merciful. No doubt. Ministry of reconciliation. Hindi po natin nakikita ng Diyos nagpapakita ng galit kapuotan sa mundo. Dahil kung nagpapakita siya ng galit kapuotan sa mundo, and He will deal with sin, lahat tayo mamamatay. Napakasama ng mundo, mga kapatid. But God is not doing that. He is not judging the world today in this dispensation of the grace of God. God is not imputing the sin of the world unto them. Nasa 2 Corinthians 5 po yan. Hindi po niya inilalagay sa kanilang account. Hindi niya sinisingil ang kasalanan ng mundo kahit napakasama. Dahil ito yung panahon ng reconciliation. Ito yung panahon na nag-o-offer siya ng salvation, ng pakikipagkasundo sa Kanya through the cross of our Lord Jesus Christ. Not gusto niya kung maaari manumbalik sa Panginoon dahil kaaway ng Diyos ang mundo, ang sangkatauhan. Sa ngayon, God is good, you will say, or gracious. But when this dispensation of the grace of God comes to an end, pag nag-end na po ito, okay, it will be a time of judgment. God will no longer dispense His grace as He was dispensing His grace now. He will be, kung yung mais yung gamitin ko, dispensing judgment when the Lord Jesus Christ will come. In fact, before yung actual visible coming of Christ ay may mangyayari ng judgment sa bansang Israel at sa mundo. Then, at the coming of our Lord Jesus Christ associated with judgment. Maliwanag yan sa mga kasulatan. He will take vengeance. He will punish the world for its evil. May mga verses po yan sa Old Testament, kahit sa Isaiah. Prophesied na. Yan ay sa coming of our Lord Jesus Christ. So at that time, God will show His wrath. And then, the majority of the world will not say God is good. Because God is going to show His anger. His fierce anger. Expression yan mismo ng Word of God. Dito sa mundong nag-reject sa Kanya. There will be a time of judgment, mga kapatid. So, hindi po tamang gamitin yung mga expression na yan na all the time God is good. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Dahil may time of judgment, time of God's vengeance, time of God's wrath. Ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan. Huwag po nating sayangin yung ating buhay sa pag-google sa mga bagay na pansamantala, mga bagay na pangmundo lang, mga bagay na nakapagpapaligaya sa laman lang, o masarap lang sa pakiramdam. Dapat ang pahalagahan po natin, mga kapatid, ay yung ating spiritual life. God today is working in the inner man. God is working today sa tinatawag na inward man. At ang ginagamit niya ay ang kanyang salita. We have now the complete Word of God. Ito po ang final authority natin. Meron na po tayong all scripture. At yan po yung ginagamit ng Diyos para kumilos sa ating pagkatao, sa ating buhay. Nag-uumpisa sa Espiritu. Diyan po dapat nangingibabaw, napupuno tayo ng aral, ng tamang aral ng salita ng Diyos. Kapag yan ang nangibabaw, makokontrol yung emotion. Then yung katawang ito, magagamit ng Panginoon
na authority kinikilala ang Word of God. Kung nag-struggle ka ngayon sa kasalanan, kaibigan kapatid, kailangan mo bumalik sa Word of God. Hindi po magiging matagumpay ang buhay sa mundo kahit ng isang mananampalataya kung wala pong pag-aaral, walang pagkilala sa authority, infallibility ng Word of God sa kanyang buhay. The Word of God is quick and powerful, sabi ng Hebrews 4:12, at sharper than two-edged sword, piercing, ito'y tumatagos, even to the dividing asunder, sa paghiwalayan ng soul and the spirit. Ang Word of God ay spirit and they are life. Ang spirit at soul ay spirit din, immaterial part of man. Pero tumatagos doon ang Word of God. Tatagos hanggang sa espiritu, sa ating isip, sa ating mind. Maging doon sa emotion, babaguhin niya, ayusin niya yung nararamdaman mo na tinted with sin. Okay? Yung emotion na yan. Darken yung ating mga souls o yung ating minds, mga kapatid. Pero through the Word of God na powerful, mapepenetrate yan. Pwedeng baguhin yan if we believe it. Importante, meron kang kinikilalang authority. Infallible, perfect Word of God. Dahil kung wala, you will never experience spiritual victory in your life. No matter how great experiences you have now, I'm sorry to say, kung wala pong Word of God na kumikilos in the inner man, hindi po ito ang final authority, no? Kung ang nangingibabaw yung experience above the Word of God, I'm sorry to say, that's not really spiritual. That's carnality, that's flesh, that's worldly. Kaya I appeal, mga kapatid, pahalagahan po natin ang Word of God sa ating buhay. Sa mga susunod na pagtalakay ay tatalakayin po natin itong apat. Itong tinatawag na revelation, inspiration, preservation, and illumination. At titignan po natin sa Word of God kung meron pong mga traces yan or may mga exact expressions or root word from our final authority para kapani-paniwala. Hindi po doctrinal statement, hindi po organizational policies. So sana, kung ikaw ay kaibigan kapatid ka mga nagligtas na, pag-ukulan mo ng panahon, give much time to the study of the Word. Hindi mo pagsisisihan. And look for believers who sincerely love the Word of truth, the Word of God, without compromise. At hindi magpapadala sa emotion, sa karanasan, kundi sa katotohanan lang. At handang isakripisyo ang lahat, alang-alang sa katotohanan. Manindigan ka sa katotohanan dahil hindi mo pagsisisihan yan, kaibigan kapatid ka mag-anak. Kung magiging matapat ka lang sa Diyos ang kanyang salita, you will never regret. We will never regret. Tayo po ay aani ng eternal value, we will say, or ng reward in eternity. Di na baling sa mundong ito, hindi ka kilala, hindi sikat ang grupo nyo, hindi sikat ang pangalan mo. Basta't ang mahalaga, may pinagbabatayan kang katotohanan ng authority. And then the Lord, siya na po ang gaganti. Not this time, but when we face Him as our judge, bilang mga mananampalataya, miyembro ng kanyang katawan. Bago tayo magwakas, tayo po isaglit manalangin. Dakilang Ama kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat na dinadala mo kami sa iyong kasulatan at kinikilala ang authority and infallibility nito dahil ikaw mismo ang nagsalita na meron kang perfect Word of God, preserved Word of God. Sabi mo nga, from this generation forever. We believe it, O Lord, because it is written in your Word. Now, bawat nakikinig ng mga kaibigan, kapatid, kamag-anak na struggle sa kanilang buhay, mag-decide to look into your Word, kilalanin ito ng authority, tindigan ito. Kapag ito po makapagpababago ng aming maling pag-iisip, maling pamumuhay sa makasalanang mundo ito. Ito pong lahat aming dalangin. Pasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo, namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ.